So what's up? This is your millennial farmer, ang Hiluan Adventure. At welcome kayo sa panibagong vlog natin dito sa ating YouTube channel. So ano bang ganap natin ngayon? Ngayong umaga tayo nagpapastol nitong ating mga alagang kambing at saka itong ating mga alagang tupa. Kasi this past few weeks ay talaga namang inulan tayo. Dahil kami nga pala dito sa Oriental Mindoro ay tabing bundok. So kapag hapon talagang bumubuhos yung malakas na ulan. Tapos sa umaga naman ay medyo makulimlim. Kaya hindi tayo nagpapalabas itong ating mga alaga. So ngayon naging maganda yung panahon. Kaya tayo ay nagpapastol. Kaya samantala natin yung magandang panahon para kahit papaano ay makabawi-bawi yung ating mga alaga. Dahil syempre kapag umuulan medyo mahirap magkumpay. Kahit na palagi naman tayo nagkukumpay, so iba pa rin talaga kapag kapag hindi basa yung mga kinakain nila. Kasi kalimitan, di ba, kapag nag-uumpay tayo, kahit nag-air dry tayo ay may mga panahon pa rin talaga na basa pa rin o hindi agad matutuyo yung ating kumpay sa kanila. So ngayon natutuwa ako dahil gumanda nga yung panahon. So andito yung ating mga alaga. Ito yung ating mga alagang tupa. Tapos ito naman yung ating mga bower. Yung ating mga natives nandun pa sa kulungan nila, hindi pa sila lumalabas. So yan, ang ganda lang pagmasdan talaga. So ito lang talaga yung advantage kapag may mga alaga katulad nito. Kumbaga pampatanggal stress, kahit nakakapagod minsan natutumbas, kumbaga lahat ng pagod na yun ay nawawala kapag nakikita mo itong mga alaga mo na ayun, asisigla na kumanuli ngayon. So dito nga pala sa amin ay ito yung view. Yan, so in-enjoy lang natin tong moment na to na kasama natin itong ating mga alagang kambing. So hanggang alas 12 lang natin sila lalabas dahil meron naman tayong kumpay na nakahanda sa kanila. So after nila dito, ipapasok natin ulit doon sa kanilang kulungan. Tapos kumpay naman yung ibibigay natin. Kung hindi ulan mamayang hapon, siguro mga alas 4 lalabas ulit natin or mga 3. Pero kung uulan, ay may mga sapat naman tayong kumpay para sa kanila. Para kahit mamayang hapon ay meron pa rin silang pagkain. So sa nakaraang vlog natin ay sinabi ko sa inyo na muntik na tayong sumuko sa pag-aalaga ng mga ganitong uri ng hayop. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag nasa panahon na kayo na para pakiramdam nyo gusto nang sumuko, tuloy nyo lang. Kasi kapag nararamdaman nyo yung salitang parang ayaw nyo na, malapit na kayo doon sa goal nyo. Kaya ituloy nyo lang. Kaya ito tayo, kahit medyo mahirap talaga, kahit maraming challenges na nararanasan tayo sa pag-aalaga ng mga itong uri ng hayop, ay tuloy pa rin tayo. Kasi isipin nyo lang yung goal nyo nung nagpa-plan pa lang kayo o nagpa-plano pa lang kayo magsimula. Yung goal nyo nung time na yon, yung hustle nyo, yung grind nyo. Isipin nyo lang uli ngayon kung bakit kayo nagsimula. Kasi talaga namang nakakawala ng motivation. Minsan naboburnout ka. Katulad ko, bukod sa pag-aalaga ng ganitong uri ng hayop, naggagawa rin tayo ng content. So nakaka-burnout, nakakaubos ng ideya, nakakapagod. Kasi syempre, bukod pa sa pag-aalaga ng yung mga trabaho natin dito sa ating kambingan, dito sa ating farm, ay bukod pa yung pagod sa pag-iisip ng content, pag-edit, pag-upload, sa pag-reply sa mga comments, sa mga messages. So yun, sobrang nakaka-burnout yun. Pero sabi ko nga sa inyo, blessing tong pagkakaroon ng mga ganitong uri ng hayop. Kasi hindi naman lahat ng tao na bibigyan ng privilege na magkaroon ng ganitong uri ng hayop, mga ganitong uri ng alaga. Maraming mga tao ang nangangarap na sana nasa posisyon niya ako. So maging grateful lang tayo sa mga challenges na mamimit natin. And yun, bakit ba ako nag-vlog? Syempre, sabi ko nga sa inyo, to inspire other people, para maka-inspire ng mga kabataan, mga millennial, na mag-start din sa farming. Kasi napaka unusual na kasi ngayon na mga kabataan na i-engage sa farming. So more on mga kabataan ngayon nasa mga
pasarapan ng buhay, ganyan. Hindi ko naman sana lahat ano. Mga ganun yung inaatubag, mga gala dito, gala diyan, mga gala goals ba. Hindi ko naman kumbaga, hindi ko naman kayo dinilimitahan sa ganun. Pero syempre, nawawala na kasi yung ano yung mga sumusunod sa epak ng ating ano, yung mga farmer. Kasi pag sinabing farmer, mahirap, ganyan, walang pera, lagay nasa putikan, dumihan. Minsan kasi ano, yung nakakaranas ka ng hirap minsan, yung nasa putikan ka. Ako, na-enjoy ko yun. Ewan ko lang sa ibang mga kabataan. Syempre, magkaiba naman tayo ng pananaw sa buhay. So, even though nasa farming ako, farming venture, hindi naman sinasabi natin na ano, na hanggang dito na lang tayo. Syempre, meron pa rin tayong goal na minimit, meron tayong mataas na minimit ano. Pero sabi nga enjoy lang natin yung proseso. Dahil doon sa proseso, doon tayo mas matututo. Kumbaga, enjoy the journey. Kasi habang ini-enjoy mo yung journey, hindi mo namamalayan na nakarating ka na pala doon sa destination mo. Sabi nga, it's not the destination, it's about the journey. Kasi syempre, kalimitan kasi yung mga tao nakakita na nila yung ano yung mga result. Pero yung proseso bago mo nakuha yung resulta, paano ka naging successful sa buhay, paano mo naparami yung mga alaga, yun yung mga hindi nakikita ng mga tao. So, ang gusto ko kasi maisama ko kayo sa journey ko dito sa ating pag-aalaga sa mga ganitong uri ng hayop. Dahil gusto kong mapatunayan o gusto kong maging living testament sa mga tao na syempre kaya natin yon, kaya natin yan. Kailangan lang talaga natin muna magtiisa ngayon. Kumaga enjoy lang natin ngayong proseso, yung paglalakbay dito sa farming. Alam ko sa mga nakapanood nito, sa mga viewers katulad mo na nanonood ngayon, alam ko at some point sa buhay mo naranasan mo din tong ganitong rant na sinasabi ko. Pero hindi naman dito nagtatapos ang buhay, hindi naman palaging hirap ano. Sabi nga pagkatapos ng ulan, ililitaw naman yung bahagari. So after ng mga paghirap natin, may sarap din tayo mararanasan. So ngayon ay tiis-tiis lang. Enjoy lang natin yung proseso. Tsaka enjoy lang natin yung view dito. Ang ganda talaga. Ito nga pala yung Mount Halcon. So ngayon hindi pa siya inakitan So hopefully ma-open na ulit siya sa mga sa public, sa tourist. Hindi sa pagyabang ma-share ko lang. Itong Mount Halcon is 2 beses ko na naakyat at hindi ako magsasawang akitin uli siya. Dahil sobrang ganda niya talaga. Sobrang ganda niya pag nasa taas na wala ng stress, parang yung feeling na ayaw mo na bumaba. So siguro hanggang dito muna yung ating vlog at maraming salamat sa inyong pagsama. At kung nagustuhan mo tong video na ito, paki-like and share naman, paki-subscribe na rin po itong ating YouTube channel. At pwede nyo rin pala po ako i-follow sa ating Facebook page, ang Hiluan Adventure. So doon po tayo nag-reply sa mga comment, messages, sa mga question nyo. At doon rin po tayo nagagawa ng mga short vlog. So i-follow nyo rin po ako sa ating TikTok account. Nag-upload din po tayo doon. Pwede rin po kayo mag-message sa akin kung may mga tanungan kayo regarding sa pag-alaga ng ganitong uri ng hayop. So yun lamang po. At maraming salamat muli sa inyong pagsama. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa pag-alaga ng kambing or pag-alaga ng tupa, pwede po kayo mag-comment dito sa ating vlog, dito sa ating video. At sa susunod po nating vlog ay gagawin po natin yun ng video. So yun lamang po. This is your Millennial Farmer, ang Hiluan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.